Close. Excuse me. Then, print. Pag wala pang printer, hindi nakakonect sa printer, pwede mo nang mag-save sa PDF. Click print. Then, save. Para mag-print ng page 2, i-click lang ito, 2. Meron akong tutorial video ng quarterly percentage tax para sa mga pumili ng tax regime na graduated income tax rate. Ito ngayon ay 8%. Pagkatapos ng ma-print, babalik tayo sa main screen. Ito na, nakasave na yung 2551Q. So, piliin naman ang 1701Q. 1701Q version 2018. Click fill up. Okay. Ito na yung 1701Q, Quarterly Income Tax for Individuals, Estates, and Trust. For the year 2024, second quarter, amended return, no. Single proprietor, business income, 8% income tax rate ang pipiliin na. Background information ng taxpayer, auto-populated na. Fill up na lang ng birthday ng taxpayer. Tsaka citizenship. Claiming foreign tax credits, no. Dito sa item number 16, ang tax rate na gagamitin, 8% on gross sales. Para lamang po ito sa self-employed individuals na ang gross sales ay hindi lalagpas sa 3 million pesos. Kapag lumagpas ng 3 million pesos, VAT na po ang taxpayer. Value-added tax na yung babayaran, 12%. So, dito na tayo sa total tax payable. Item number 26, i-click itong clickable link. Dito tayo sa 8%, Schedule 2. Gross sales ng taxpayer, balikan natin yung ating gross sales, 38,593. Ito lang yung ating kailangan. 38,593. Okay. Mayroon tayong allowable deduction dahil sa ating train law effective January 1, 2018, ang isang self-employed individual ay allowed na ng 250,000 na exemption. So, below naman sa 250,000, kaya ilalagay lang natin ang total gross sales para mag-zero yung taxable income. So, taxable income to date is 0. Wala kasi siyang previous quarter dahil second quarter na siya nag-register. So, tax due is 0. Yan yung sinasabi ko kanina na kapag below 250,000 ang gross sales, walang babayaran na percentage tax at income tax.
Okay, click save. Check natin sa page 1. Tax due, 0. Click validate. Validation successful. Click submit. Final copy. Click OK. OK. Your return was not submitted online due to any of the following reasons that may interrupt the submission process. No internet connection, slow internet connection, overly restrictive firewall. Click OK. Pag nagkaganyan, i-submit lang po ulit. Click OK. Then, hintay-hintayin lang. Okay, submit successful. A notification will be sent to your email. Click OK. Then, SOP po dapat mag-print. I-save lang muna sa PDF. Print. Talaing. Make sure na may print out po kayo nito para just in case na magkaroon ng open case sa BIR, meron po kayong papakita na nakapag-file kayo. Lalong-lalo yun na yung email confirmation receipt. Baka mawala sa email. Kailangan nyo pong i-print. Okay. Means, ito po yung sample, ito, sample return confirmation receipt. Ayan. Kailangan po itong i-print. Ito, 551Q. Ito naman yung 1701Q. Yan na lang hinihintay ko para dun sa taxpayer at i-forward ko na lang sa kanya. Sa mga gusto pong mag-avail ng aking service, pwede po kayong mag-book ng appointment sa akin. Meron po sa aking profile. Kaya pupunta po kayo sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, at mag-message sa akin kung paano po mag-avail ng aking tutorial service. At the same time, nag-o-offer din po ako ng filing service sa mga newly registered taxpayer. Thank you so much sa mga subscribers and members ng Tax Tutorials for MSME. Please share my videos para po marami pa po tayong matutulungan ng mga kapwa natin taxpayers. Thank you so much. Bye!